Kung mag-independent tayo, kung ganun ako, gusto ko talaga. Gusto ko na. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Digong, gustong ihiwalay ang One Mindanao daw. Di ba? Nag-press con siya guys. Meron na naman siyang gimmick, di ba? Na kung maalala niyo, pagkatapos ng Davao Rally ay naging controversial na at lalong gumulo pa yung sitwasyon sa ating bansa. Excuse me. So, naalala nyo guys, nung nasa Mindanao sila, yung prayer rally daw kuno, hindi ba sabi niya na ayaw niya ng tsa-tsa, niloloko ang taong bayan. Sabi niya, galit na galit siya, di ba? Minura, ininsulta ang Pangulo, at yung ano-ano pang mga sinasabi niya. Pero andito na naman siya ngayon guys, may bagong pakulo na naman. One Mindanao daw, di ba? Hiwalay na daw sa Pilipinas. So anong ibig sabihin nito? Gusto niya mangyari na ang lahat ng supporter niya sa Mindanao ay talagang magkaisa sila. Magiging Mindanao na lang hiwalay na sa Pilipinas. Hindi man nangangarap siya ng gising guys. Dahil ayaw niya, sabi niya ng people sinisad. Pero ano tong sinasabi niya ngayon na ganun din ang gagawin. Mangaharap ng pirma, tapos, ayun, magpagbobotohan. Pero, ganun pa man guys, marami talaga ang tumaas ang kilay. Dahil nga, yung ginagawa ni Digong ay unconstitution. Di ba? Bawal sa ating saligang batas. Dahil ginawa ang ating saligang batas para protektahan ang ating mismong bansa na lahat ng gagawin doon ay puro kapakanan ng ating bayan sa iisang Pilipinas. Di ba? Kasi pinag-uusapan dito, territorial integrity. Kasama na rin yan. Pinaglaban ng ating mga bayani, sila Jose Rizal, Juan Luna, ang ating bayan, buo yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang Mindanao, guys. Di ba? Pero bago yan, panoorin muna natin yung kanyang press conference. Tapos ituloy natin ang ating reaction. Alright? Pasok, Digong. Wala na makabago. Dito sa Pilipinas, nakatulay na ito raw ang nakulat sa kanya. Pumupuo ng isang lunos, movement, para kung hindi na bumuklurot ang Mindanao at pag-independent. Kung mag-independent tayo, kung ganun ako, gusto ko talaga. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. From one glory. Wala nangyari sa Pilipinas. Wala nangyari sa Pilipinas. Matapos ang naganap na Leaders Forum at prayer rally sa Davao City kamakailan, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte muling humarap sa media upang bigyang linaw ang ilan sa mga katanungan ng taong bayan. At isa na nga dito ang pagbubuklod ng Mindanao at paggamit ng independensya. By the way, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Davao. Still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang titignan ko ay siya mundala ng partido. Matanda na ako. Ito siya bata pa. Kasal lang nga dito na pag-ibang asawa. Kasi lang. We will try to figure out na if we can be at least in Davao. Hindi naman lahat. Meron tayo ng isang boses na. Pero ako mag-prangka ako. Titingin sila. We do not accept people na walang
prinsipyo. Governor kung congressman ka, wala kang prinsipyo. Wala pumasok. Ikaw sa ganun, pagdating ng pera, mahirap yan. Ayon sa dating Pangulo, isang movement o kilos ang bubuuin upang masimula na ang makinarya o proseso para makamit ang kalayaan o pagbubuklod ng Mindanao. Effort has been going around, convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa, wala pa yung dumating yung ano talaga yung kikita na natin yung baski na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as you. So, separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party of your... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. Kung may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is possible candidate? Ako, Can you, if not you, who is the possible candidate for that? well, bahala na. Kung sino na dito, mga politiko, mag-convince mo sila, malinis, walang pilina. Wala mo, ano? Linaw rin ito na hindi ito magiging isang uri ng rebelyon o sedisyon, bagkus isang paraan upang tuluyan ng pagkaisahid ang mga Pilipino. It would not decide, hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man ang padala sa atin ng dragin. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung separate independent to, at pagpuntahan natin ito ang Pilipino, Dagdag pa ni Duterte ang isasagawang pagkilos ay hindi isang political party. Tiniyak rin niya na magiging legal at tama ang paraang gagamitin para simulan ito. ay it's a movement. It can be political party. Pag nanay gobyerno, then will have a political party. But the movement to start ang makinarya para hulihok na towards independence. This is process. Pato mataong dili ka makahingon na kita'y mag-report kung sisida na madugo yan na patayin tayo. Punta tayo doon sa United Nations. Then we'll file a petition. Probably yung mga taga Mindanao o signature campaign lahat. Yung tarong talaga ba yung tinuod? And if whoever is in charge there would say that okay, let's have it, let's say. Kung magsabi lahat ng taga Mindanao, alis kami. Okay, tayo na. Kayo, ikaw, kung hindi mo gusto, lumipat ka na lang. Umalis ka na sa Mindanao. Ang balik mo, hihingihan kita ng pass card. Pass. Hindi visa. Ipinalawanag niya na sa planong Mindanao Independence ay magiging pantay ang lahat kasunod ang paninigurado na patututukan na ang mga abuso sa mga mamamayan, lalo na sa pera ng bayan. The only reason, remember this, do not misquote
or dagdagan ninyo or tanggalan ninyo. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Sinasadsang nila, inuubos kung anong pinagkagawa. Ang pagtaong bayan, pobre pa rin. Yung bilyon na yan, kung itinapon yan doon sa public, paski na sa bahay. Ang bahay nilang kung makapag So yun guys, napanood nyo, di ba? Anong sabi ni Digong? Sinisisi pa niya ang mga kapwa niya naging presidente, di ba? Wala daw nangyari pagkatapos ng mga ilang presidente. Problema siya, naging presidente, di ba? Anong ginawa niya? 6 na taon, binagyan siya ng pagkakataon. Taga Mindanao siya. Hindi ba dapat ngayon sana kahit papaano mas angat na ang Mindanao kaysa sa Luzon at Visayas kung talagang binuhusan niya ng pondo yan. So nakita natin guys, di ba? Siya rin ang nagsabi, bilyong pondo. Di ba? So nung panahon niya, mag-mayor siya sa Davao, si Sara, ngayon si Baste, di ba? Si Pulong. Lahat sila nasa pwesto. Bilyon din ang kanilang pondo guys. Di ba? Ang huling controversial, yung 51 billion ni Pulong. Saan nga ba talaga dinala yun? Hindi ba dapat sana umangat na talaga ang kanilang kabuhayan? Kung talagang binuhos doon guys, hindi natin alam kung saan dinala. At bukod doon, di ba? Dapat sana, di ba? Dahil alam nila na ang Mindanao ay isa sa pinakamahirap na lugar sa ating bansa. Di dapat talaga nag-focus sila doon. So, sinisisi niya. Kasama na siguro sarili niya, guys. At ang matindi nito, dalawa lang sila nag-usap, guys. Dalawa lang. Si Pantaleon Alvarez na dating speaker na sinipa ni Sara at ni Gloria kaya sa natanggal sa pagka-speaker nung pag-upo ni Duterte. At ngayon, ito na naman sila. Magkasama na naman sila. Noong election, guys, sumama yan kay dating kay Lacson, tapos nag-withdraw ng suporta bago mag-election, napunta kay Leni Robredo. So ngayon, balik na naman sa kay Duterte. So maraming nagsasabi mga eksperto na parang mas malabo pa to sa sabaw ng pusit. At sinasabi ni Digong, di ba, lalapit daw sila sa UN. Hindi nga kikilalanin ng international yan. Kasi nga, ang kinikilala ng international community, particularly yung UN, yung talagang soberanya ng isang Pilipinas. So dito ang gagawin nila, parang people's initiative din. Wala rin pinagbago doon sa sinasabi niya nung nasa Davao rally sila. Tapos eto sila ngayon. Kaya ang sabi ng iba, dapat sampulan nito ni BBM. Parang naguguluhan tayo guys eh. Ang dami ng problema ng ating bayan. Eto sila. Sila yung leader, di ba? Yung dating presidente si Digong at ngayong presidente si BBM. Pinagkatiwalaan ng taong bayan, di ba? Ito yung nakakalungkot guys. Pinagkatiwalaan ng taong bayan, binoto sila para yung problema natin dito sa kahirapan ng ating bansa ay masolusyonan. Pero anong nakikita natin? Yung dapat na mga taong leader na yan, na matataas na leader, presidente, mga senador, mga congressman, di ba? Sila pa yung nagugulo, di ba? Parang wala tayong makitang positive guys kasi away sila ng away dahil sa people's initiative ngayon. At ngayon, ito na naman, pampadagdag gulo na naman to. One Mindanao. So, nakakalungkot din, marami pa rin naniniwala. Diba? Keso inaapi daw ang Mindanao, wala daw pondo. Ayun na nga guys eh. Naging presidente ka, di dapat lahat ng pondo. Hindi naman kailan na laki-laking pondo ang nakuha nila. Kasama na nga yung kay Pulong, 51 billion. Diba? So, anong nangyari dun? Anong nangyari? Sana kung linilagay niya sa agriculture kasi mayaman sa agriculture ang Mindanao. Diba? Sana mas marami pang kabuhayan ang ginawa. Pero siya napunta DPWH. Pang flood control lang daw. So, di ba?
Sila mismo, hindi nila nagawang paraan na taga Mindanao sila. Tapos ngayon sinisisi niya yung kapwa niya, mga naging presidente. Kaya sabi nila talagang malabo to kasi unconstitutional ito, guys. Mas malabo pa to sa yung People's Initiative nga, legal yan. Kasama yan sa pag-revise ng chat o pag-chat natin, guys. Charter change. So sana, kagaya na lagi ko sinasabi, guys, malapit ng 2025 election, tandaan nyo yung mga tao na to na para bang binagyan na sila ng pagkakataon pero anong ginawa nila? Nanisi pa sa mga nakaraang administrasyon, mga nakaraang presidente. Hindi ba dapat kung ikaw ang may lugar dyan, gawin mo na yung best mo, ibigay mo na, lalo na, alam mo naman ang sitwasyon sa Mindanao, di ba? At sa buong bansa. So kung ganito mga leader natin na pagkatapos nilang maupo, sisihin yung mga dati, walang mangyayari talaga sa atin. Di ba? Anong pakinabang nito, yung pag-away-away nila sa taas ng presyo ng bilihin ngayon? Gas, bigas, at kung ano-ano pang mga bilihin, di ba? Ang daming problema ng ating bayan. Ito sila ngayon. Naakala natin sila yung gagawa ng solusyon. Eh, anong gagawin natin ngayon, guys? Kung iniisip natin na pinagkatiwalaan ng taong bayan na sosolusyonan ng problema, sila ngayon nagiging problema natin. Di ba? Kaya kawawa tayo mga ordinaryong mamamayan. Kaya sana, ang hiling natin, matuto po tayong bumoto ng tamang tao. Yung may resibo, yung walang dynasty yung pamilya nila sa politika. Yung nakita na natin yung performance di naman maganda, wag na. Dapat yung may resibo. Di ba? So matuto na po tayo. Wag na tayong pauuto, wag na tayong paalinlang. Wag na kayo maging panatiko sa mga pamilyang paulit-ulit lang na upo, naninisi, pero wala namang nagawang magpaangat. Hanggang tapos na nga yung ano nila ngayon, ginugulo na naman nila yung sitwasyon natin. Kaya tao ngayon talagang marami ng problema sa personal na buhay, sa hanap buhay, pinoproblema ng pamasahe ng mga anak, pambaon, lahat na. Tapos makita natin ng leader na sana sa kanila tayo umuhugot ng inspirasyon. Nagiging proud tayo sa kanila kasi ginagawa nilang trabaho nila, may nakikita tayong pag-asa. Pero wala eh. Ang gulo-gulo nila, guys. Kaya wag po tayo magsawa, sa dasal tayo umasa na darating din yung araw, bibigyan tayo ng matitinong leader ng ating Panginoon. Kaya sana po, maging matalino tayo sa 2025. Yung hindi makabayan, hindi makabansa, wag na nating iboto. Talagang doon tayo sa taong inuuna, kagaya ni Isko, guys. Una ang tao bago ang sarili o pamilya. Alright? So, kayo guys, anong comment nyo? Anong masasabi nyo sa kaguluhan ng mga leader natin ngayon? Dalawang mataas na pwesto, dating Presidente Digong at President Marcos, na sana makita rin natin ang tindig na pag may mga ganitong parang nanggugulo sa ating bayan, sampulad na kung kailangan kasuhan. Sila yung may karapatan, di ba? Hawak niya yung Department of Justice. Kung may makitang illegal, sa legal na paraan, dapat kasuhan na yan para ang ating bansa tuloy-tuloy at kumilos talaga sila ng mabilis. Dahil habang tumatagal, marami po ang nagugutom. Kawawa tayo mga ordinaryong mamayan na kung saan tayo ang una-unang nagbabayad ng mga tax. Di ba? Na yung mga tao ito pinasasahod natin, na inaasahan pa naman natin. Pero eto sila, nagkakagulo. Alright? So, malaya po kayong mag-comment kung ano para sa inyo yung ikagaganda ng ating bayan. Basta tayo, hindi tayo para sa pamilya, sa pamilyang dynasty, sa politikang dynasty, sa politikang para sa sarili lamang. Diba? Para po tayo sa bayan. Alright? So, hanggang dito na po. Baka nyo susunod kong back. Thank you very much.